Kumusta po kayo mga kapuso natin sa Orange Audio? Ako po si Orange at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, samahan niyo akong buksan ang ating mga puso para sa isang panibagong kwento. Sabi nila, ang pinakamalakas na sigaw ay madalas nagmumula sa katahimikan. Paano kung ang isang taong hindi makapagsalita ay siyang may pinakamahalagang kwentong dapat isawalat? Halina't pakinggan natin ang tinig ng isang pusong pinatahimik. Hanggang sa paglilinis ka lang, Maribel. Huwag mong pakialaman ang trabaho ng mga profesional. Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Maribel na parang pinungkarayom. Ramdam niya ang init na unti-unting umakyat sa kanyang mga pisngi. Humigpit ang hawak niya sa hawakan ng mop. Ang plastik na hawakan ay biglang naging napakalamig sa kanyang palad. Nag-angat siya ng tingin kay Nurse Lydia, ang kanilang head nurse. Nakatayo ito na may magkasalubong na kilay. Ang puting uniforme ay tila lalong nagpatingkad sa awtoridad nito. Sa likod ng salamin, ang mga mata ni Ma'am Lydia ay walang emosyon. Kasing linis at kasing lamig ng mga pader ng Valderrama Medical Center. Biglang pumasok sa isip ni Maribel ang tinig ng kanyang yumaong ina. Anak, ano man ang trabaho mo, basta't marangal, ipagmalaki mo. Napalunok si Maribel, tinatago ang pait sa kanyang lalamunan. Yumuko siya ng bahagya, isang senyales ng paggalang na nakasanayan na niya. Opo, Ma'am Lydia, pasensya na po. Walang imik siyang tinalikuran ng head nurse. Naiwan si Maribel sa gitna ng pasilyo, amoy antiseptic at sahig na bagong wax. Saglit siyang napapikit. Ang kailangan niya ay trabaho. Ang kailangan ng kapatid niya ay allowance para sa kolehiyo. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho dahil lang sa isang tanong. Itinuloy niya ang pagtulak sa kanyang cart. Ang gulong nito ay gumagawa ng mahinang tunog sa makintab na sahig. Huminto siya sa tapat ng pinakadulong pinto. VIP Suite Isa, ang kwarto ni Enzo Valderrama. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng katahimikan na binabasag lamang ng mahinang, ritmikong tunog ng mga aparaturang medikal. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang lahat ay puti at malinis. At sa gitna ng lahat, nakahiga si Enzo. Payapa ang kanyang mukha, ngunit walang buhay ang mga matang bahagyang nakadilat. Sa loob ng halos isang taon na pagtatrabaho ni Maribel dito, ganoon na lagi ang itsura niya. Isang magandang estatwa na humihinga. Sinimulan ni Maribel ang kanyang gawain. Pinalitan niya ang supot ng basura, pinunasan ang mga mesa. Huminto siya sa tabi ng kama. May maliit na alikabok sa ibabaw ng picture frame na nakapatong sa bedside table. Kinuha niya ang kanyang basahan at marahan itong pinunasan. Isang larawan ng isang mas batang Enzo, nakangiti habang nakaakbay sa isang matipunong lalaki na kamukhang kamukha niya. Ang ama nitong si Don Vicente. Ibinalik niya ang frame sa pwesto. Sa maliit na radyong nakabukas sa isang sulok, isang luma at pamilyar na kundiman ang tumutugtog. Isang awit na madalas kantahin ng kanyang ina. Habang nakatingin siya sa mukha ni Enzo, may napansin si Maribel. Isang bahagyang pagkurap ng kanyang kanang talukap. Napakabilis, halos hindi mo mapapansin. Natigilan si Maribel. Guni-guni lang ba niya iyon? Lumapit pa siya ng kaunti. Ang kanyang paghinga ay halos pigil. Pinagmasdan niya itong mabuti at nangyari ulit. Isang munting paggalaw. Isang kislap ng buhay sa isang anyong matagal nang sinukuan ng lahat. Tinapos ni Maribel ang kanyang trabaho na may halong kaba at pagtataka. Bago siya umalis, kinuha niya ang basurahan para palitan. Sa loob, sa ibabaw ng mga tissue at bulak, may nakita siyang isang maliit na bote ng gamot na walang laman. Ang etiketang papel ay bahagyang nabasa. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Isang pangalan ng gamot na hindi niya maintindihan, pero ang nakasulat sa ilalim nito ay malinaw. Sedative. High dosage. Kumunot ang noo niya.
Bakit kailangan ng isang taong comatose ng ganito kataas na dosis ng pampakalma? Isinara niya ang pinto ng kwarto at itinulak muli ang kanyang cart palabas. Sa di kalayuan, sa may nurse's station, nakita niya ang dalawang batang nurse na nagbubulungangan. Hindi niya sinasadyang marinig. Nako, oras na naman. Sabi ng isa, ang boses ay nanginginig. Kailangan ko na namang ihanda yung special cocktail ni Dr. Salonga para sa VIP. Buong araw ang mga salitang special cocktail ni Dr. Salonga ay umalingaw-ngaw sa isip ni Maribel. Para itong isang kantang hindi niya maialis sa kanyang ulo, isang tonong puno ng panganib. Hindi siya mapakali. Habang nagpupunas ng sahig sa ibang mga kwarto, ang isip niya ay nasa VIP suite, isa pa rin. Naaalala niya ang bahagyang pagkurap ng mga mata ni Enzo. Hindi yun guni-guni. Sigurado siya. Kinabukasan, pinuno niya ng lakas ng loob ang kanyang dibdib. Hinintay niyang mag-isa na lang si Ma'am Lydia sa nurse's station habang ang iba ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang likuran. Isang kilos ng pagpapakumbaba. Ma'am Lydia? Tawag niya sa mahinang boses. Nag-angat ng tingin ang head nurse mula sa mga papeles na binabasa nito. O bakit Maribel? Pasensya na po sa abala. Itatanong ko lang po sana, normal po ba sa isang pasyenteng tulad ni Sir Enzo na binibigyan ng mataas na dosage ng pampakalma araw-araw? Napatigil sa pagsusulat si Lydia. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ballpen. Ang katahimikan ay biglang bumigat. Nang muli siyang tumingin kay Maribel, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Isang babala. Sino ka para magtanong niyan? Ang boses ni Lydia ay kalmado, pero may diin. Doktor ka ba? Nurse ka ba? Hindi ba tagalinis ka lang dito? Opo, pero napansin ko lang po. Ang trabaho mo ay maglinis ng sahig at magtapon ng basura. Putol ni Lydia sa kanya. Tumatayo na ito ngayon. Wala sa job description mo ang magduda sa utos ng mga doktor, lalo na ng isang doktor Salonga. Naiintindihan mo ba ako? Ramdam ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Opo. Isang reklamo lang niya, Maribel. Isang salita lang niya sa management. Mawawalan ka ng trabaho. Napakaraming gustong pumalit sa'yo. Isipin mong mabuti kung sulit bang ipagpalit ang trabaho mo para sa isang kuryosidad na wala namang basihan. Ang banta ay malinaw. Hindi na nakasagot si Maribel. Tumango na lang siya at mabilis na tumalikod. Dala-dala ang bigat ng mga salita ni Lydia. Hindi lang galit ang nakita niya sa mga mata ng head nurse. Mayroon ding takot. Habang nag-aayos siya ng kanyang cart, biglang nag-ring ang kanyang luma at dikipad na telepono. Ang kapatid niyang si Benok. Ate, kumusta? Masiglang bati nito. Pilit na pinasigla ni Maribel ang kanyang boses. Okay lang, bunso. Ikaw? Kumusta ang pag-aaral? Okay naman, ate. Finals na namin next week. Kaya nga pala ako tumawag. Malapit na yung bayaran para sa second sem. Paalala lang. Biglang kumirot ang dibdib ni Maribel. Ah, oo. Sige. Huwag kang mag-alala. Magpapadala si ate. Pagkababa ng telepono, napasandal siya sa pader. Ang lakas ng loob niya kanina ay parang bulang biglang naglaho. Pinalitan ito ng pamilyar na takot. Takot na hindi niya mapag-aral ang kapatid niya. Takot na bumalik sila sa hirap. Nang gabing iyon, naupo si Maribel sa isang maliit na karinderya, malapit sa ospital. Ang hapunan niya, isang tasa ng kanin at isang mangkok ng munggo. Habang kumakain, inilabas niya ang kanyang pitaka at binilang ang laman. Ilang gusot na papel, debente at mga barya. Sapat lang para sa pamasahe at pagkain sa loob ng isang linggo. Ang sahod niya ay halos sakto lang para sa upa, bayarin at sa allowance ni Benok. Walang pwedeng maging aberya, hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Pinilit niyang alisin sa isip si Enzo, si Dr. Salonga, ang bote ng gamot. Ang takot sa mata ni Lydia, kailangan niyang maging praktikal.
Kailangan niyang manahimik. Habang pabalik siya sa ospital para sa kanyang night shift, naglalakad sa isang mahabang pasilyo, natigilan siya. Sa di kalayuan, nakatayo si Dr. Luis Navarro, ang mas bata at mas bagong doktor sa kanilang department. Nakatayo ito sa tapat ng pinto ng VIP. Suite Isa, hindi ito pumapasok. Nakatitig lang ito sa medical chart na nakasabit sa pinto. Ang nooy nakakunot na parang may binabasang isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Ang imahe ni Dr. Navarro na nakakunot ang noo ay hindi maalis sa isip ni Maribel. Hindi iyon ang tingin ng isang taong kampante. Iyon ay tingin ng isang taong nagdududa, katulad niya. Kinain ni Maribel ang lahat ng kanyang hiya. Ito na siguro ang pagkakataon niya. Kinabukasan, hinintay niyang lumiko si Dr. Navarro sa isang pasilyo, yung hindi gaanong dinadaanan, malapit sa linen room. Huminga siya ng malalim at mabilis na lumapit. Dr. Navarro? Bahagyang nagulat ang doktor. Maribel, may kailangan ka? Dok, pasensya na po talaga sa abala. Nagsimula siya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Tungkol po kay Sir Enzo Valderrama. Naging seryoso ang mukha ni Dr. Navarro. Anong tungkol sa kanya? Kahapon po. Nakita ko pong kumurap ang mga mata niya at may napulot po akong bote ng gamot sa basura niya. High dosage sedative daw po. Hindi po ba? Hindi po ba yun nakakapagtaka para sa isang pasyenteng ganoon ang kalagayan? Tinitigan siya ni Dr. Navarro ng matagal. Sa isang saglit, umasa si Maribel. Ngunit pagkatapos, ay isang buntong hininga ang kumawala sa doktor. Isang buntong hiningang puno ng pagod. Maribel, I appreciate your dedication and concern, mahinahon nitong sabi. Pero muscle spasms and reflexes are common in patients like him. At ang gamot? Si Dr. Salonga ang head ng neurology. Alam niya ang ginagawa niya. He is one of the best. Pero Doc, makinig ka, sabi ni Dr. Navarro. At sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang boses. Mahirap kalabanin ng isang Dr. Salonga. Isa lang akong resident doctor. At ikaw, pasensya na sa sasabihin ko. Isa kang janitor. Walang maniniwala sa atin. Baka pareho lang tayong mapahamak. Ang bawat salita ay parang isang suntok na nagpatigil sa paghinga ni Maribel. Ang maliit na pag-asang nabuo sa kanyang dibdib ay biglang naging abo. Siya na mismo ang nagsabi, walang maniniwala sa atin. Ang maipapayo ko lang sa'yo, dagdag ng doktor, gawin mo na lang ang trabaho mo. Huwag mo nang pansinin. Mas ligtas ka sa ganoon. Tumango si Maribel, hindi na makatingin ng diretso. Sige po, Doc. Salamat po. Pasensya na po ulit. Mabilis siyang tumalikod, bago pa man may makakita sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Bumalik siya sa kanyang cart at pakiramdam niya ay mas bumigat ito ng 100 beses. Tama si Dr. Navarro. Tama si Ma'am Lydia. Sino nga ba naman siya? Pero habang pinupunasan niya ang salamin sa pasilyo at nakikita ang sariling refleksyon, isang babaeng pagod na may suot na murang uniforme, naalala niya ulit ang pagkurap ng mga mata ni Enzo. At sa puso niya alam niyang hindi iyon isang simpleng muscle spasm. Kinagabihan, bago umuwi, dumaan si Maribel sa isang maliit na tindahan sa kanto at bumili ng isang maliit na notebook na may takip na bulaklakin at isang ballpen, 10 piso lahat. Pag-uwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, umupo siya sa kanyang kama. Binuksan niya ang unang pahina ng notebook. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang petsa, Lunes. Nakita kong kumurap ang kanang mata ni Sir Enzo habang tumutugtog ang isang kundiman sa radyo, 3 beses. Pagkatapos ay isinulat niya ang mga salitang gusto niyang sabihin sa lalaking nakahiga sa VIP Suite Isa. Sir Enzo, kung nakakarinig ka man, huwag kang susuko. May nakakakita sa'yo. Ako. Isinara niya ang notebook at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang kanyang munting sikreto. Kung walang gustong maniwala sa kanya,
Kung walang gustong makinig, isusulat na lang niya. Isusulat niya ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Gabi. Tahimik ang buong palapag ng ospital. Si Maribel ay nag-iikot para sa huling paglilinis. Habang nagpupuna siya malapit sa VIP suite, may napansin siyang isang anino. Isang nurse na hindi niya pamilyar. Hindi ito ang nurse na naka-duty para sa gabing iyon. Mabilis itong lumingon sa magkabilang gilid ng pasilyo bago pumasok sa kwarto ni Enzo. Walang ingay. Dahil sa kaba, dahan-dahang lumapit si Maribel. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto na hindi na isara ng maayos. Sa dilim ng kwarto na sinisindihan lang ng ilaw mula sa mga monitor, nakita niya ang mabilis na pagturok ng isang hiringgilya sa IV line na nakakabit sa braso ni Enzo. Napatda si Maribel sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bilis ng pangyayari. Pagkalabas ng nurse, mabilis nitong isinara ang pinto at sa isang iglap ay nawala na ito sa pasilyo. Nanginginig na umatras si Maribel. Itinago niya ang sarili sa likod ng kanyang cart. Naghihintay na humupa ang kaba. Sino ang nurse na yon? Bakit patago ang ginawa niya? At ano ang itinurok niya kay Enzo? Kinabukasan, hindi na mapakali si Maribel. Ang mga salita ni Dr. Navarro na, "Huwag mo nang pansinin," ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Pero paano niya hindi papansinin ang nakita niya? Hindi na ito isang pagkurap ng mata. Isa na itong aktwal na gawain. Isang lihim. Alam niyang delikado, pero wala na siyang ibang malalapitan. Kailangan niyang subukan ulit. Muli niyang inabangan si Dr. Navarro. Nakita niya itong papalabas sa ER. Mukhang pagod. Hinabol niya ito. "Doc!" Lumingon si Dr. Navarro. Ang mukha ay nagpapakita ng bahagyang inis. "Maribel, akala ko ba nagkausap na tayo?" "Doc, pasensya na po talaga," sabi ni Maribel. Halos magkandautal. "Pero kagabi po, may nakita ako." May isang nurse na pumasok sa kwarto ni Sir Enzo. Hindi po siya ang naka-duty. Patago po siyang nagturok ng gamot sa IV line niya. Nakita ni Maribel ang pagbabago sa ekspresyon ng doktor. Mula sa inis, naging seryoso ito. "Sigurado ka sa nakita mo?" "Opo, Doc. Siguradong sigurado po ako." Tinitigan siya ni Dr. Navarro. Sinusuri ang bawat galaw niya. Nakita nito ang katapatan at takot sa kanyang mga mata. Hindi na ito nagtanong pa. Tumangulang ito ng dahan-dahan. "Okay, sige, hayaan mo akong tingnan." Hindi na nag-usap pa ang dalawa. Naghiwalay sila na parang walang nangyari. Ngunit ng gabing iyon, hindi umuwi si Dr. Navarro. Nagkulong siya sa kanyang maliit na opisina sa dulo ng ospital. Ang lamesa niya ay napuno ng mga folder. Sa isang tabi, isang tasa ng kape ang unti-unting lumalamig, hindi nagagalaw. Kinuha niya ang official medical chart ni Enzo Valderrama. Bawat gamot, bawat procedure, bawat vital sign ay nakasulat doon. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kanyang computer, binuksan niya ang isa pang file, ang pharmacist dispensation log. Ang listahan ng lahat ng gamot na inilabas mula sa stockroom ng ospital. Nagsimula siyang magkumpara. Sa chart ni Enzo nakasulat, 10 miligramo ng sedative, injected at alas 10 ng gabi. Sa pharmacy log, hinanap niya ang pangalan ni Enzo at natagpuan niya. Isang 50 miligramo vial ng parehong sedative ang na-dispense para sa pasyente. Kinuskos ni Dr. Navarro ang kanyang mga mata. Baka nagkakamali lang siya. Tiningnan niya ang record ng nakaraang araw. Chart, 10 miligramo. Log, 50 miligramo. At sa nakaraang linggo, pareho. Araw-araw. Isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang opisyal na nakatala at kung ano ang totoong inilalabas. May isang taong kumukuha ng mas mataas na dosage pero mas mababa ang isinusulat sa chart. Ito ay isang malinaw na panloloko.
Napahilig si Dr. Navarro sa kanyang upuan. Ang isip ay gulong-gulo. Hindi ito pagkakamali. Ito ay sinasadya. Ang special cocktail na narinig ni Maribel. Ang patagong pag-inject ng nurse, lahat ay nag-uugnay na ngayon. Tama si Maribel. Mula sa simula, tama siya. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito basta-basta kapabayaan. Ito ay isang krimen. Kinabukasan, hinanap niya si Maribel. Alam niyang hindi sila pwedeng mag-usap sa hayag. Nakita niya itong papasok sa utility closet para kumuha ng mga panlinis. Mabilis siyang sumunod at isinara ang pinto. Nagulat si Maribel. Ang amoy ng bleach at sabon ay tila lalong tumapang sa loob ng maliit na kwarto. "Doc?" Tumingin sa kanya si Dr. Navarro. Ang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi nakita ni Maribel noon. Determinasyon. "Maribel, tama ka. Ang tatlong salitang yon ay sapat na." "May mali dito." Pagpapatuloy ng doktor. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "May malaking mali. At hindi ko ito kayang gawin mag-isa." Huminga siya ng malalim. "Tulungan mo ako." Sa loob ng masikip at amoy kemikal na utility closet, ang mga salitang "tulungan mo ako" ni Dr. Navarro ay parang isang biglaang sinag ng liwanag sa mahabang kadiliman ni Maribel. Sa wakas, may naniwala. Anong gagawin natin, Doc?" Tanong niya. Ang takot ay napalitan ng nanginginig na pag-asa. "Kailangan natin ng patunay na hindi lang sa papel ang mali." Paliwanag ni Dr. Navarro, ang boses ay halos pabulong. "Kailangan nating patunayan na si Enzo ay nagre-react, na kaya niyang gumising kung hindi lang sa gamot na ibinibigay sa kanya." May kinuha si Dr. Navarro mula sa bulsa ng kanyang puting coat. Isang maliit na bote ng bitamina at isang hiringgilya ng saline solution. "Ito, walang panganib dito. Vitamins at tubig lang. Pero kailangan nating itigil ang pagturok ng sedative sa kanya. Kahit isang araw lang. Kailangan nating makita kung ano ang mangyayari." Nanlaki ang mga mata ni Maribel. "Pero, Doc, paano? Paano natin gagawin yan?" "Ikaw," sabi ni Dr. Navarro, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ikaw ang gagawa. Ikaw lang ang pwedeng pumasok sa kwarto niya nang hindi pinaghihinalaan. Ako ang bahala sa pag-monitor ng vital signs niya mula sa Central Nurses Station. Kapag may nagtanong, sasabihin kong nag-oobserba lang ako, pero ikaw ang gagawa ng pagpapalit." Biglang nanlamig ang mga kamay ni Maribel. Ang responsibilidad ay parang isang toneladang bigat na biglang ipinatong sa kanyang mga balikat. "Doc, natatakot po ako. Paano kung mahuli tayo?" "Mahuhuli at mahuhuli tayo kung wala tayong gagawin," giit ng doktor. "Ito na ang pagkakataon natin, Maribel. Para kay Enzo. Para sa tama." Nakita ni Maribel ang determinasyon sa mukha ng doktor. At sa likod niyon, nakita rin niya ang takot na katulad ng sa kanya. Hindi ito isang utos. Ito ay isang pakiusap. Isang paanyaya na tumayo sa tabi niya sa isang laban na hindi nila parehong sigurado kung maipapanalo. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang pagkurap ng mga mata ni Enzo. Inaalala niya ang kanyang ina. "Sige, Doc, gagawin ko po." Ang plano ay simple, ngunit delikado. Tuwing gabi, bago ang oras ng special cocktail, papasok si Maribel sa kwarto ni Enzo para maglinis. Sa pagkakataong iyon, mabilis niyang papalitan ng gamot na inihanda ng nurse on duty, ng bitamina at saline solution na bigay ni Dr. Navarro. Ang totoong sedative ay itatago niya at ibibigay kay Dr. Navarro bilang ebidensya. Bago sila maghiwalay, may isa pang kinuha si Dr. Navarro sa kanyang bulsa. Isang luma niyang cellphone na di-keypad. "Heto, para makatawag ka sa akin kaagad kung may emergency. Nakasave na dyan ang numero ko."
Ang pag-abot ni Dr. Navarro sa telepono ay higit pa sa isang praktikal na bagay. Iyon ay isang selyo ng kanilang kasunduan. Isang simbolo ng tiwala sa pagitan ng isang doktor at isang janitor na ngayon ay magkakampi sa isang sikretong magpapabago sa lahat. Nang gabing iyon, ang kaba ni Maribel ay halos hindi niya makayanan. Habang itinutulak niya ang kanyang cart papunta sa VIP suite, pakiramdam niya ay bawat hakbang niya ay umuga. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang pares ng matang nagmamasid. Pumasok siya sa kwarto. Ang hiringgilya na may madilaw na likido, ang sedative, ay nakahanda na sa metal na tray. Gaya ng napag-usapan, nagkunwari siyang nag-aayos ng mga gamit. Nang tumalikod ang nurse para ayusin ang mga unan, sa isang kilos na mas mabilis pa sa isang segundo, ipinalit niya ang hiringgilya ng sedative sa hiringgilya na naglalaman ng bitamina. Itinago niya ang totoong gamot sa ilalim ng mga basahan sa kanyang cart. Nang umalis na ang nurse, naiwan si Maribel kasama ni Enzo. Lumapit siya sa kama. "Sir Enzo," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. "Subukan nating lumaban ha, hindi ka nag-iisa." Umupo siya sa isang tabi, naghihintay, nagmamasid. Lumipas ang isang oras, 2. Walang nangyari. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Baka nga mali sila. Baka wala na talagang pag-asa. Malapit na siyang sumuko nang bigla niyang naisip na kausapin ito, gaya ng dati niyang ginagawa. "Alam mo ba, Sir Enzo, piyesta sa amin sa susunod na linggo. Maingay doon. Maraming pagkain. May mga banda. Sana isang araw, masilayan mo ulit ang araw." Hinawakan niya ang kamay nito, isang kamay na laging malamig at malambot. Nagsimula siyang kantahin ng mahina ang kundiman na narinig niya sa radyo noong isang araw. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mahinang ilaw ng mga monitor, naramdaman niya ito. Isang napakahinang presyon, halos hindi maramdaman. Napahinto siya sa pagkanta. Tumingin siya sa kanilang mga kamay. Ang mga daliri ni Enzo Valderrama ay dahan-dahang humigpit sa palad niya. Nanginig ang buong katawan ni Maribel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Purong saya. May mga luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata, pero mabilis niya itong pinigilan. Hindi ito oras para umiyak. Ito ay oras para lumaban. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Enzo. Kinuha niya ang lumang telepono mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya ng isang maikling mensahe para kay Dr. Navarro. "Dok." Gumalaw ang kamay niya. Hinigpitan niya ang hawak ko. Isinend niya ito at mabilis na ibinalik ang telepono sa bulsa. Tinapos niya ang kanyang paglilinis na may ngiti sa labi, isang ngiting matagal nang nawala. Sa kabilang dako ng ospital, si Dr. Navarro ay nakaupo sa harap ng isang monitor, pinagmamasdan ang heart rate ni Enzo. Nang mag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa, mabilis niya itong binasa. Napahawak siya sa mesa. Isang alon ng ginhawa at kumpirmasyon ang bumalot sa kanya. Totoo nga, hindi sila nababaliw. Ang pag-asang matagal na nilang hinahanap ay nagsisimula ng magpakita. Ang sumunod na mga gabi ay naging isang sagradong ritual para kay Maribel at Dr. Navarro. Ang mapanganib na pagpapalit ng hiringgilya, ang tahimik na pagbabantay, at unti-unti ang mga maliliit na himala ay nagsimulang mamukadkad. Isang gabi, habang kinukwento ni Maribel kung gaano kahigpit pero kamapagmahal ang kanyang ina, may napansin siyang basa sa gilid ng mata ni Enzo. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang sentido. Pinunasan ito ni Maribel gamit ang dulo ng kanyang daliri. Ang puso niya ay umaapaw sa awa at pag-asa. Sa ibang gabi naman, habang inaayos niya ang kumot, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng hinlalaki nito sa paa. Bawat maliit na pagbabago, gaano man kaliit, ay maingat na isinusulat ni Maribel sa kanyang munting notebook pag-uwi niya. Ang petsa,
Ang oras, ang nangyari, ang notebook ang kanyang sandata, ang kanyang katotohanan. Isang umaga, bago pumasok sa trabaho, pumita si Maribel ng isang sariwang bulaklak ng gumamela mula sa maliit na taniman sa labas ng kanyang inuupahan. Maingat niya itong inilagay sa isang maliit na plastik na may tubig. Pagdating sa kwarto ni Enzo, kumuha siya ng isang baso, nilagyan ng tubig, at inilagay doon ang pulang bulaklak. Ipinatong niya ito sa bedside table kung saan madali itong makikita. Isang munting patak ng kulay at buhay sa loob ng isang kwartong halos walang kulay. Ngunit ang pagiging mas madalas ni Maribel sa loob ng kwarto ni Enzo ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nurse Lydia. Napapansin ng head nurse na mas matagal nang natatapos maglinis si Maribel sa VIP suite. Minsan, habang dumadaan, nakikita niya itong nakaupo lang sa tabi ng kama, tahimik na nakatingin sa pasyente. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Maribel, naisip niyang subukan ng isang bagay. Dahil sa pagbasa niya noon sa mga lumang libro tungkol sa pag-aalaga sa kanyang inang may sakit, alam niyang mahalaga ang paggalaw sa mga kasukasuan para hindi ito manigas. Marahan niyang kinuha ang kamay ni Enzo. Napakalambot nito at walang lakas, parang kamay ng isang manika. Sinimulan niyang dahan-dahang igalaw ang mga daliri nito, isa-isa. Binabaluktot at iniuunat niya ito ng may buong pag-iingat. Para hindi manigas ang mga daliri niyo, sir, bulong niya na para bang kinakausap ang isang kaibigan. Konting exercise lang po. Ganto ang ginagawa ko noon kay nanay. Nakatutok ang buong atensyon niya sa ginagawa. Hindi niya namalayan ang halos walang tunog na pagbukas ng pinto. Walang katok, walang babala. Isang matalas at malamig na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo, Cruz? Napabitaw si Maribel sa kamay ni Enzo na para siyang napaso. Gulat na gulat, mabilis siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Head Nurse Lydia. Ang mga braso ay nakapameywang. Ang mga mata nito, sa likod ng salamin, ay nanlilisik na parang isang agilang nakahuli ng daga. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Maribel. Ang boses ni Nurse Lydia ay parang yelong tumusok sa kanyang likuran. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Enzo at napaatras. Ma'am Lydia, bulong niya, hindi malaman ang sasabihin. Ang tinanong ko ay kung anong ginagawa mo. Pag-uulit ng head nurse, humakbang ito papasok ng kwarto. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Kailangang mag-isip ni Maribel ng mabilis. Ano po? Nililinis ko lang po ang kamay niya, ma'am. May natapon pong kaunting tubig kanina mula sa baso ng bulaklak. Itinuro niya ang gumamela sa bedside table. Tiningnan ni Lydia ang kamay ni Enzo, pagkatapos ay ang baso, at pabalik kay Maribel. Hindi ito kumbinsido. Isang matalim na titig ang ipinukol nito sa kanya. Hindi iyan trabaho mo. Ang trabaho mo ay maglinis. Kung may natapon, ipagbigay alam mo sa nurse on duty. Malinaw ba? Oo po, ma'am. Pasensya na po, sabi ni Maribel na kayuko. Gawin mo ang trabaho mo at gagawin namin ang sa amin, sabi ni Lydia, bago ito tumalikod at naglakad palabas. Bago tuluyang isara ang pinto, sumulyap ito muli kay Maribel, isang sulyap na nagsasabing, nakatingin ako sa'yo. Naiwan si Maribel na nanginginig. Muntik na. Napakapit siya sa kanyang cart para suportahan ang sarili. Alam niyang hindi naniniwala si Lydia sa kanyang palusot. Ang pag-iimbestiga nito ay nagsimula na. Hindi nga siya nagkamali. Pagkatapos ng kanyang shift, si Nurse Lydia ay hindi agad umuwi. Tumayo siya sa nurse's station, nag-isip ng malalim. Ang imahe ni Maribel na hawak ang kamay ng pasyente ay hindi tama. Ang pagtatanggol ni Maribel sa sarili ay masyadong mabilis, masyadong rehearsed, at ang bulaklak, kailan pa nagkaroon ng personal na gamit ang isang pasyenteng comatose? Mayroong mali. At sa ospital na ito, ang anumang mali na may kinalaman sa VIP Suite 1 ay kailangang i-report ng diretso sa pinakatuktok.
Kinuha niya ang telepono at nag-dial. Hello, Dr. Salonga's office. This is Head Nurse Lydia. I need to report something regarding Mr. Valderrama's observation. Kinabukasan, ipinatawag si Dr. Navarro sa opisina ni Dr. Salonga. Ang opisina nito ay nasa pinakamataas na palapag ng ospital, malawak at malamig, na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Amoy mamahaling leather at air freshener. Si Dr. Salonga ay nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw nito. Nakangiti ito, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Luis, maupo ka? Sabi nito sa isang boses na parang pulot, pero may pahiwatig ng lason. Umupo si Dr. Navarro, ramdam ang bawat pagtibok ng kanyang puso. Good morning, Doctor. Tell me, Luis, how is our VIP doing? Any unusual changes lately? Tanong ni Dr. Salonga habang nilalaro ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. He's stable as always, sir. Sagot ni Dr. Navarro, pinipilit na maging kalmado. No significant changes to report. Really? Ngumisi si Dr. Salonga. Because I heard our janitor, Maribel, has become quite attentive. May mga bulaklak pa, may hand exercises pa. What do you make of that, Luis? Nanlamig ang buong katawan ni Dr. Navarro. I wasn't aware of that, sir. Perhaps she's just being compassionate. Compassionate or foolish? Sabi ni Salonga. Ang boses ay biglang tumigas. In this hospital, we operate on science, not compassion. We operate on protocols. At ang protocol para kay Mr. Valderrama ay maintenance. Huwag mong kakalimutan yan, Doctor. Yes, sir. Understood. Sagot ni Navarro. Ang mga palad ay pinagpapawisan. Good, you may go. Tumayo si Dr. Navarro at mabilis na lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, napasandal siya sa pader. Nakahinga siya ng maluwag, pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Isa iyong babala. Ang anino ni Dr. Salonga ay nagsisimula nang bumagsak sa kanila. Samantala, si Maribel, na walang kamalay-malay sa nangyari, ay nasa tabi na naman ni Enzo. Dala ng tensyon mula sa pagkakahuli sa kanya ni Lydia, kailangan niya ng isang sandali ng kapayapaan. Kinuwento niya rito ang tungkol sa nalalapit na fiesta sa kanilang barangay. Maingay po doon, Sir Enzo. Bulong niya habang pinupunasan ang bedside table. Pero masaya. May mga banderitas na iba't iba ang kulay. May amoy ng barbecue sa bawat kanto. May banda na tumutugtog kahit sintonado. Nagsasayawan ang mga tao sa kalye. Saglit siyang huminto. Napangiti. Naalala ko, paborito yun ni nanay. Kahit may sakit siya, pinipilit niyang dumungaw sa bintana para manood. Sabi niya, ang buhay daw. Parang fiesta. Minsan magulo, minsan maingay. Pero laging may dahilan para magsaya at magpasalamat. Tumingin siya sa payapang mukha ni Enzo. Sana maranasan niyo ulit yun, sir. Ang sandaling iyon ng katahimikan ay biglang pinutol ng pag-vibrate ng lumang telepono sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Dr. Navarro. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ito. Hindi ito mahaba. Isang pangungusap lang, ngunit sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan. Alam na niya. Nagtanong siya tungkol sa'yo. Bago pa man makapag-reply si Maribel, isa pang mensahe ang dumating. Pinapatawag niya ako bukas ng umaga. Sabi niya, personal niyang susuriin si Enzo. Kailangan daw nandoon ako. Kinabukasan, ang hangin sa buong VIP wing ay tila mas mabigat, mas malamig. Hindi nakapagpalit ng gamot si Maribel at Dr. Navarro ng nagdaang gabi. Dahil sa babala ni Dr. Salonga, alam nilang mas mahigpit na ang pagbabantay. Alam nilang sa pagsusuring magaganap, si Enzo ay nasa ilalim na naman ng impluwensya ng totoong sedative. Bandang 9:00 ng umaga, dumating sila. Nauna si Dr. Salonga. Ang puting coat ay tila mas maputi kaysa sa karaniwan. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa.
Sa likod niya ay si Dr. Navarro, ang muka ay seryoso at hindi mabasa. At sa likod nilang dalawa ay isang lalaking matangkad at may edad na, nakasuot ng mamahaling barong. Ang kanyang buhok ay may mga uban na sa gilid at sa kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan na hindi kayang itago ng kanyang yaman. Si Don Vicente Valderrama. Nasa pasilyo si Maribel, nagpupunas ng pader na malinis na naman, para lang may dahilan na mapalapit. Yumuko siya nang dumaan ang mga ito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod sa kanila. Pumasok sila sa kwarto ni Enzo. Nakatayo lang si Dr. Navarro sa isang sulok. Ang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa. Si Dr. Salonga naman ay nagsimulang magsalita. Ang boses ay malumanay at puno ng awtoridad. Ipinapaliwanag ang mga numero sa monitor kay Don Vicente. As you can see, Don Vicente, his vitals are perfectly stable. Heart rate is normal. Blood pressure is steady. The maintenance therapy is working exactly as planned. We are keeping him comfortable. Si Don Vicente ay hindi tumitingin sa mga monitor. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanyang anak. Sa mukha ni Enzo na payapa, ngunit walang emosyon, walang buhay. Habang tinititigan niya ang anak, biglang bumalik sa alaala niya ang isang hapon. Maraming taon na ang nakalipas, bago ang aksidente. Nasa loob sila ng library ng kanilang mansyon. Si Enzo, na nooy 21 anyos pa lang, ay nakatayo sa harap niya. May hawak na isang canvas. Ito po. Ito ang gusto kong gawin sa buhay ko. Ang canvas ay may larawan ng isang mangingisda na naghahagis ng lambat sa dagat habang papalubog ang araw. Maganda ito. Puno ng buhay. Pero si Don Vicente ay umiling. Walang pera sa pagpipinta, Enzo. Ang negosyo ng pamilya ang kailangan mong pag-aralan. Kailangan mong maging praktikal. Pero hindi ako masaya doon pa. Dito ako masaya. Ito ang buhay ko. Ang buhay mo ay nasa mga kumpanyang ipapamana ko sa'yo. Tumigil ka na sa kahibangang ito. Ang sigaw niyang yon ay ang huling pag-uusap nila bago umalis si Enzo ng bahay sakay ng kanyang kotse. Isang oras ang lumipas, natanggap niya ang tawag mula sa pulisya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Don Vicente, isang kirot na dala ng pagsisisi. Pinilit niyang alisin ang alaala. Kailangan niyang maniwala na ginagawa niya ang tama ngayon. Kailangan niyang maniwala sa sinasabi ng doktor. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Napansin niya ang pulang gumamela sa bedside table. Kumunot ang noo niya. Tumingin siya sa paligid at nakita niya si Maribel na nakatayo sa may pintuan. Naghihintay ng pagkakataong pumasok para kunin ang basura. Sino ka? Tanong ni Don Vicente. Ang boses ay malamig. Maribel Cruz po. Tagalinis po. Sagot ni Maribel, yumuko. Itinuro ni Don Vicente ang bulaklak. Sa'yo galing yan. Oo po, sir. Naglakad si Don Vicente papalapit sa kanya. Ang tingin nito ay matalim. Gawin mo lang ang trabaho mo. Linisin ang dapat linisin. Huwag kang masyadong lumapit sa anak ko. Hindi mo siya kaibigan. Pasyente siya. Naiintindihan mo? Opo, sir. Halos pabulong na sagot ni Maribel. Pakiramdam niya ay gusto na niyang umiyak sa sobrang kahihiyan. Mabuti, sabi ni Don Vicente bago bumaling kay Dr. Salonga. Doktor, salamat. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa ninyo. Tumango si Dr. Salonga na may isang matagumpay na ngiti. Sabay silang lumabas ng kwarto, kasunod si Dr. Navarro na hindi man lang makatingin kay Maribel. Naiwan si Maribel sa loob ng kwarto kasama ang katahimikan at ang kirot ng pagiging hamak. Tumingin siya kay Enzo. Gusto niyang humingi ng tawad. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ito. Isang mahinang ungol, halos hindi maririnig. Isang tunog ng paghihirap na nagmumula sa lalamunan ni Enzo. Isang tunog na puno ng sakit at pagmamakaawa, na tila sinusubukang kumawala mula sa isang katawang matagal nang binihag.
Ang mahinang ungol na yon, narinig ito ni Maribel ng buong linaw. Ngunit sa kanyang pagkagulat, walang sinuman sa mga paalis na doktor o kay Don Vicente ang lumingon. Baka sa isip nila, isa lang yung karaniwang tunog mula sa makina o guni-guni lang, pero may isang taong nakarinig. At hindi niya ito binaliwala. Si Dr. Salonga, habang naglalakad palabas, ay bahagyang natigilan. Hindi niya ito ipinahalata. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Don Vicente na may ngiti sa labi. Ngunit sa kanyang isip, ang tunog na yon ay isang alarmang umalingaw-ngaw. Isang tunog na hindi dapat mangyari. Isang tunog ng isang taong sinusubukang lumaban. Isang bagay na matagal na niyang sinigurong hindi magaganap. Pagkahatid niya kay Don Vicente sa lobby, bumalik si Dr. Salonga sa kanyang opisina. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang head ng laboratorio. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkaapurado. I need a stat blood test from VIP Suite 1. Check for sedative levels. Top priority. I want the results on my desk in 1 hour. And keep this confidential. Isang oras ang lumipas. Isang nurse ang kumatok at nag-abot ng isang brown na envelope kay Dr. Salonga. Binuksan niya ito, tiningnan ang mga numero sa papel, at doon, nakasulat sa itim at puti, ang katotohanang kinatatakutan niya. Sedative level, 0.02 microgramo bawat mililitro, halos wala. Imposible. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Dr. Salonga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na apoy ng galit ang sumiklab. Naunawaan na niya ang lahat. Ang pagiging mausisa ng tagalinis, ang pagiging attentive ni Dr. Navarro, ang mga bulaklak, ang pagkurap ng mata. Nilinlang siya. Sa sarili niyang ospital, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ulit ang telepono. This is Dr. Salonga. I want an emergency meeting in the conference room in 30 minutes. I want Don Vicente Valderrama, Head Nurse Lydia, and Dr. Luis Navarro present. No one else. Ang balita ay mabilis na kumalat. Isang emergency meeting. Ang lahat ay kinakabahan. Nakita ni Dr. Navarro si Maribel na naglilinis sa pasilyo. Ang mukha ng doktor ay maputla. Sinensyasan niya itong magkita sila sa utility closet. Pagpasok nila sa loob, inabot ni Dr. Navarro ang isang bagay kay Maribel. Ang maliit at bulaklakin nitong notebook. Lihim pala itong kinuha at itinago ng doktor para sa kaligtasan nito. Pinapatawag kami ni Dr. Salonga, sabi ni Navarro. Ang boses ay mabigat. Alam kong ito na yon. Maribel, ano man ang mangyari, itago mo to. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Hinawakan ni Maribel ang notebook. Ang manipis na bagay na yon ay tila naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Doc, mag-iingat po kayo. Ikaw din, sabi ni Navarro. Hinawakan niya ang balikat ni Maribel saglit. Ano man ang mangyari, ito ang katotohanan. Lumabas si Dr. Navarro. Naglakad papunta sa conference room na parang isang sundalong papunta sa digmaan. Naiwan si Maribel sa labas. Itinulak niya ang kanyang cart. Nagkunwaring nagtatrabaho. Ngunit ang kanyang mga tainga at puso ay nasa nakasaradong pinto ng conference room. Ang tanging naririnig niya ay mga mahihinang boses, hindi maintindihan. Lumipas ang ilang minuto na parang ilang oras. Bigla, tumaas ang tensyon sa loob. Narinig niya ang pagtaas ng boses. Pagkatapos, isang boses ang nanaig sa lahat. Isang boses na puno ng galit at pagkukunwaring kabanalan. Ang boses ni Dr. Salonga. Malakas, malinaw, sapat na para marinig sa buong pasilyo. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang sabotahe, isang sinadyang paglalagay sa panganib sa buhay ng pasyente na kagagawa ng isang ambisyosong doktor at isang hamak na tagalinis. Ang bawat salitang lumabas sa conference room ay parang isang suntok sa sikmura ni Maribel. Sabotahe,
Ambisyosong doktor, hamak na tagalinis. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ipagtanggol si Dr. Navarro. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sa loob ng kwarto, ang eksena ay mas matindi. Nakatayo si Dr. Salonga sa harap ni Don Vicente. Ang muka ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala at galit. Don Vicente, I am so sorry you have to hear this. Dr. Navarro, in his ambition to make a name for himself, performed an unauthorized and dangerous experiment on your son. Pinalitan niya ang gamot na nagpapanatili sa kanyang kaligtasan ng mga bitamina lang. That's not true, sigaw ni Dr. Navarro. Pinapakita lang namin na may pag-asa pa si Enzo. He was responding. Responding with what? A muscle twitch? A tear? Mapangyam na tawa ni Salonga. You almost killed him. You destabilized his condition for your own selfish reasons. At ginamit mo pa ang isang mangmang na tagalinis para maging kasabwat mo. Pumaling si Don Vicente kay Dr. Navarro. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang takot at pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim ay biglang naging isang nag-aapoy na puot. Mas madaling magalit kaysa tanggapin na baka nagkamali siya. Mas madaling maniwala sa isang demonyo kaysa harapin ang sariling mga multo. Totoo ba ito? Tanong ni Don Vicente. Ang boses ay nanginginig sa galit. Nilagay mo sa panganib ang buhay ng anak ko? Hindi po. Sinusubukan ko pong iligtas siya. Enough! Sigaw ni Don Vicente. You're suspended. Get out of my sight. Bumagsak ang mga balikat ni Dr. Navarro. Tumingin siya kay Nurse Lydia, naghahanap ng tulong ng kahit isang salita ng katotohanan. Ngunit si Lydia ay nakayuko lang, nakatingin sa sahig. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit na para bang nagdarasal. Pinili niyang manahimik. Pagbukas ng pinto, unang lumabas si Don Vicente. Ang mukha niya ay parang isang kulog na nagbabanta ng bagyo. Nakita niya si Maribel na nakatayo malapit sa kanyang cart. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Nilapitan niya ito. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ito ay malamig, walang emosyon at puno ng pagkasuklam. Pinalalayas na kita, sabi niya. Bawat salita ay mabagal at may diin. Kunin mo ang mga gamit mo. Huwag ka nang magpapakita pa sa ospital na ito. Ever. Hindi na hinintay ni Don Vicente ang sagot. Tinalikuran niya si Maribel at naglakad palayo. Kasunod si Dr. Salonga na may isang halos hindi makitang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Naiwan si Maribel sa pasilyo. Pakiramdam niya, gumuho ang buong mundo. Wala na. Tapos na ang lahat. Nawalan siya ng trabaho. Si Dr. Navarro ay sinuspinde at si Enzo ay babalik na naman sa madilim at tahimik niyang bilangguan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto ng VIP suite. Kahit isang saglit lang, kailangan niyang magpaalam. Pumasok siya sa loob. Nakahiga pa rin si Enzo, payapa. Walang kamalay-malay sa digmaang naganap para sa kanya. Lumapit si Maribel sa kama. Ang mga luha ay malayang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Sir Enzo, bulong niya. Ang boses ay basag. Patawad po. Sinubukan ko po. Sinubukan po talaga namin. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang pamilyar na kamay na minsan ay humigpit sa kanya. Ngayon, ito ay malambot at walang buhay na naman. Patawad po kung kailangan ko na kayong iwan. Idinikit niya ang kamay nito sa kanyang pisngi. Dinadama ang lamig nito sa huling pagkakataon. Isang tahimik na paalam. At sa katahimikan ng kwarto, sa gitna ng pagtangis ni Maribel, isang tunog ang pumunit sa hangin. Isang boses, mahina, magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Pero malinaw, malinaw na malinaw. Maribel. Ang isang salitang yon ay humiwa sa mabigat na hangin ng silid. Maribel. Natigilan si Maribel. Ang mga luha ay biglang huminto sa pag-agos. Nananaginip ba siya?
Guni-guni lang ba ito na dulot ng sobrang pighati? Ngunit ang lahat ng tao sa pasilyo ay natigilan din. Si Don Vicente, na ilang hakbang ng papalayo, ay napahinto na parang isang estatuang biglang tinamaan ng kidlat. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang muka ay puno ng pagkalito. Ano? Anong sabi niya? Si Dr. Salonga, na kanina lang ay puno ng tagumpay, ay biglang namutla. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng purong gulat at takot. It's a reflex, mabilis niyang sabi. A vocal spasm. Walang ibig sabihin niyan. Pero huli na ang lahat. Sa loob ng kwarto, si Enzo Valderrama, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito isang pagkurap. Ito ay isang sinasadyang pagkilos. Mabagal. Puno ng hirap na para bang isang napakabigat na kurtina ang dahan-dahan niyang itinaas. At ang kanyang mga matang matagal ng blangko at walang buhay, ay tumingin ng diretso. Hindi kay Maribel, hindi kay Dr. Salonga. Tumingin ito ng diretso sa kanyang ama. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng tanong na hindi niya masabi. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Nurse Lydia ang tuluyang gumuho. Ang pader ng takot na matagal niyang itinayo ay nabasag sa isang iglap. Hindi na niya kaya. Bigla siyang bumagsak sa sahig. Lumuhod siya sa harap ni Don Vicente. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Patawad po, Don Vicente. Patawad!" Humagulgol siya. Totoo po lahat. Totoo po ang sinasabi ni Maribel. Matagal na pong nagpapakita ng senyales si Sir Enzo. Pero pinatahimik po kami ni Dr. Salonga. Takot lang po ako. Takot lang po akong mawalan ng trabaho. Patawad po. Ang bawat salita niya ay isang punyal na bumaon sa puso ni Don Vicente. Tumingin siya mula sa nagmamakaawang head nurse pabalik sa gising na mga mata ng kanyang anak. At sa wakas, kay Maribel na nakatayo sa tabi ng kama, ang babaeng hinusgahan niya, sinaktan at pinalayas. Ang katotohanan, masakit, brutal at hindi na maitatanggi. Ang lakas ay tila biglang nawala sa mga tuhod ni Don Vicente. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kama. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang may pasan siyang bundok. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bilang isang bilyonaryo, hindi bilang isang don, kundi bilang isang ama na durog ang puso. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Enzo. Mainit. Totoo. "Anak?" Bulong niya. Ang boses ay basag. "Anak ko, patawarin mo ako." At doon, sa tabi ng kama ng kanyang anak, na matagal niyang sinukuan sa maling paraan, si Don Vicente Valderrama ay humagulgol na parang isang bata. "Sinungaling!" Sigaw ni Dr. Salonga. Ang desperasyon ay nasa kanyang boses. "Nabaliw na ang lahat. Huwag kayong maniwala sa kanila." Sinubukan niyang mabilis na tumalikod, maglakad papalayo, makatakas mula sa gumuhong mundo na siya mismo ang nagtayo. Ngunit pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng 2 security guard ng ospital na naalarma na sa komosyon. At sa likod ng mga gwardya, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Si Dr. Luis Navarro. Hindi siya umalis. Naghihintay lang siya sa tamang pagkakataon. Nakatayo siya roon, hindi na mukhang talunan, kundi puno ng tahimik na lakas. Sa isang kamay, hawak niya ang isang folder ng mga medical records na naglalaman ng discrepancy sa dosage. At sa kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit, bulaklaking notebook. Tinaas niya ito para makita ng lahat. "Huwag niyo siyang paalisin," sabi ni Dr. Navarro sa mga gwardya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang tingin niya ay nakapako kay Dr. Salonga. "Saksi at ebidensya kami." Ang sumunod na mga oras ay isang mabilis na paggulong ng mga pangyayari. Ang mga security guard ay hindi na binitawan si Dr. Salonga.
Dumating ang mga pulis, kasunod ang mga administrador ng ospital. Ang VIP wing, na dating napakatahimik, ay biglang napuno ng mga bulungan, mga yapak na nagmamadali, at ang hindi mapagkakailangang bigat ng isang malaking eskandalo. Si Dr. Salonga at ang ilang nurse na kasabwat niya, kabilang na ang nurse na nakita ni Maribel na nagturok ng gamot sa gabi, ay dinala sa presinto. Ang notebook ni Maribel, kasama ng mga medical records na inipon ni Dr. Navarro, ay naging mga pangunahing ebidensya. Ang kaso ay malinaw. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit para kay Don Vicente, ang tunay na paghuhukom ay hindi nagaganap sa korte, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa lahat ng news channel. Bilyonaryong tagapagmana, biktima ng medical malpractice sa sariling ospital. Ang pangalan ng mga Valderrama at ng kanilang ospital ay nabahiran ng matinding kahihiyan para sa isang taong tulad ni Don Vicente na pinahahalagahan ang dangal at pangalan higit sa lahat. Ito ay isang parusang mas masakit pa sa kamatayan. Ito ang hiya. Ang kahihiyang hindi matatatakasan. Maari sana siyang manahimik. Maari sana niyang gamitin ang kanyang pera at impluwensya para ibaon ang kwento. Ngunit habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Enzo, na ngayon ay gising na bagamat napakahina pa, alam niyang hindi na yon ang tamang daan. Ang landas ng pera at kapangyarihan ang nagdala sa kanila sa trahedyang ito. Ipinatawag niya ang kanyang mga abogado at public relations team. Ang utos niya ay simple at hindi matitinag. Sabihin ninyo ang buong katotohanan. Isang linggo ang lumipas, humarap si Don Vicente sa buong bansa sa isang press conference. Walang script, walang mga bodyguard sa kanyang tabi. Tanging siya at ang bigat ng kanyang pagsisisi. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama na nagkamali. Nagsimula siya, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Inilahad niya ang lahat, ang kanyang pagkabulag, ang kanyang sobrang tiwala, at ang kanyang kapabayaan. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang kamera, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Nais ko pong humingi ng tawad. Sabi niya, ang mga mata ay direktang nakatingin sa isang kamera na para bang kinakausap niya ito ng personal. Nais kong humingi ng tawad sa isang babaeng mas naging pamilya pa sa aking anak kaysa sa akin. Isang babaeng nagpakita ng tapang at malasakit habang ako'y nagtatago sa likod ng aking pera. Miss Maribel Cruz, patawarin mo ako. Sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, pinapanood ni Maribel ang lahat sa isang lumang telebisyon kasama ang kanyang kapatid na si Binok. Ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghilom. Hindi lang yon ang ginawa ni Don Vicente. Ipinahayag niya ang pagtatatag ng Enzo Valderrama Foundation for Patients' Rights, isang organisasyong popondohan niya para magbigay ng legal na tulong sa mga biktima ng medical malpractice. Ang unang proyekto nito, ang kumpletong pagreporma sa mga polisiya at pamamalakad ng Valderrama Medical Center. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Maribel, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang malaking brown envelope. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, may mga papeles. Admission papers para sa isa sa pinakamagaling na nursing school sa Maynila at isang resibo. Tuition fee, paid in full, walang sulat, walang paliwanag. Pero alam ni Maribel kung kanino ito galing. Hindi ito bayad utang. Ito ay isang pasasalamat, isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Niyakap niya ang mga papeles sa kanyang dibdib. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang bigat sa kanyang puso ay nagsimulang gumaan. Ilang buwan ang lumipas. Isang araw, pumasok si Maribel
Sa lobby ng Valderrama Medical Center, hindi na bilang isang janitor na nakayuko. Pumasok siya na suot ang isang malinis na puting uniforme ng isang student nurse. Ito ang unang araw ng kanyang internship. Naglakad siya papunta sa bagong bukas na Physical Rehabilitation Wing. Mula sa salaming bintana, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Nakatayo si Enzo, nakahawak sa mga parallel bars. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paggalaw ay isang pakikibaka. Pawis na pawis ang kanyang noo. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy na hindi nakita ni Maribel noon. Ang apoy ng determinasyon. Nag-angat ito ng tingin at nakita siya. Sa kabila ng salamin, sa kabila ng lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan, sa unang pagkakataon, nakita ni Maribel ang isang tunay na ngiti mula kay Enzo Valderrama. Ang Valderrama Medical Center ay pamilyar na lugar para kay Maribel, ngunit ngayon, ang bawat pasilyo ay tila may bagong kahulugan. Habang naglalakad siya suot ang kanyang puting uniforme, ang mga nurse at doktor na dati ay hindi siya pinapansin, ay ngumingiti at tumatango na sa kanya. Hindi na siya isang anino na may hawak na mop. Isa na siyang pag-asa. Ang kanyang internship ay itinalaga sa Physical Rehabilitation Wing, isang desisyon na sinadyang ayusin ni Dr. Navarro. Dito, ang kanyang landas at ang landas ni Enzo ay muling nag-cruise. Ang kanilang mga unang interaksyon ay bahagyang alanganin. Si Maribel, nasanay na siya lang ang nagsasalita, ay hindi alam kung paano kikilos ngayon na si Enzo ay nakakasagot na. Si Enzo naman, na ang boses ay mahina pa at ang mga salita ay mabagal, ay nag-aaral muling makipag-usap sa mundo. Kailangan mong itaas ang tuhod mo, Miss Cruz, sabi ni Enzo isang araw habang tinutulungan siya ni Maribel sa paglalakad sa parallel bars. Isang nangiti ang sumilay sa labi nito. Ganyan, ang sabi ng therapist. Ay, Sir Enzo naman, Maribel na lang po, nahihiyang sagot niya. At saka, mas magaling pa po kayong maglakad kaysa sa akin noong unang araw ko sa nursing school. Nanginginig po ang buong katawan ko. Nagtawanan sila, isang tunog na nagbigay ng init sa malamig na gym. Sila ay naging magkasama sa pagsubok. Habang pinag-aaralan ni Maribel ang mga chart ng pasyente, si Enzo naman ay pinag-aaralan kung paano muling kontrolin ang kanyang mga kalamnan. Nagbibiruan sila, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang pagkain sa ospital, ang balita sa TV. Sila ay dalawang kaluluwang dahan-dahang gumagaling nang magkasama. Si Don Vicente ay naging regular na bisita. Hindi na siya dumarating na parang isang hari. Dumarating siyang mag-isa, may dalang mga prutas o paboritong pagkain ni Enzo. Uupo siya sa isang sulok, tahimik na manonood sa therapy session ng anak. Ang mga pag-uusap nila ay maikli at formal. Kumusta ka na, anak? Okay lang pa? May kailangan ka ba? Wala po. Ang sugat sa pagitan nilang mag-ama ay malalim. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maaaring bilhin o madaliin. Isang hapon, habang abala si Maribel sa pagbabasa ng kanyang mga reviewers sa isang upuan, malapit sa bintana, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Enzo na nakaupo sa kanyang wheelchair, may hawak na isang lapis at isang maliit na sketchpad. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Ipinakita nito sa kanya ang iginuguhit. Isang mabilis na sketch ng kanyang mukha habang nagbabasa. Ang sinag ng araw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang buhok. Namula si Maribel. Sir Enzo, ang galing niyo po. Enzo na lang. Pagtatama nito, isang maliit na ngiti ang muling lumitaw. Practice lang. Medyo nangangapa pa. Tinitigan nito ang drawing dahil ikaw ang unang nakakita sa akin nung nakapikit pa ako. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Maribel. Sa wakas, ang Enzo na nasa mga kwento niya, ang Enzo na kinakausap niya sa katahimikan,
ay narito na, buhay na buhay. Hindi nila namalayan, si Don Vicente ay nakatayo sa may pinto. Pinapanood ang lahat. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Isang tunay na ngiti, isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Kahit bago pa man ang aksidente, nakita niya ang ningning sa mga mata nito habang hawak ang lapis. At sa wakas, naintindihan niya. Kinabukasan, pumasok si Don Vicente sa rehab gym. Hindi lang dala ang prutas. May dala siyang isang malaking kahon. Inilapag niya ito sa harap ni Enzo. Nang buksan ito ni Enzo, ang laman ay isang bagong-bagong set ng oil paints, mga brush, at isang maliit, portable na easel. Ang amoy ng pintura at canvas ay pumuno sa hangin. Tumingin si Enzo sa kanyang ama, naguguluhan. Si Don Vicente ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Anak, patawad," sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Kung pwede pa." Hindi sumagot si Enzo sa tanong ng kanyang ama. Hindi siya nagsabi ng pinapatawad na kita o hindi pa. Sa halip kinuha niya ang isang blankong canvas mula sa kahon, ikinabit ito sa easel at nagsimulang maghalo ng mga pintura. Sa loob ng maraming araw, iyon ang naging mundo niya. Ang sulok ng rehab gym ay naging kanyang munting studio. Bawat libreng oras mula sa therapy ay ginugugol niya sa harap ng canvas. Si Don Vicente ay patuloy na bumibisita, ngunit hindi na ito nagtatanong. Tahimik lang itong umuupo sa malayo, pinapanood ang bawat hagod ng brush ng kanyang anak. Natapos ni Enzo ang kanyang unang obra. Hindi ito larawan ng isang mangingisda o isang tanawin. Ipininta niya ang isang bintanang bahagyang nakabukas. Sa labas, ang langit ay may kulay kahel at rosas, isang bukang liwayway, isang bagong simula. Ipinakita niya ito sa kanyang ama. Naiyak si Don Vicente nang makita ito. Hindi niya kailangan ng mga salita. Ang pagpipintang yon ay sapat na. Ito ang sagot. Ito ang pagpapatawad. Ito ang pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, niyakap niya ang kanyang anak at sa pagkakataong ito, si Enzo ay yumakap pabalik. Samantala, si Maribel ay abala sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng pagiging abala, palagi siyang may oras para dumaan sa rehab gym para kumustahin si Enzo. Naging bahagi na sila ng araw-araw na gawain ng isa't isa. "Hoy Pintor, baka nakakalimutan mo ng oras na para sa leg exercises mo." Biro ni Maribel isang hapon, naabutan si Enzo na seryosong-seryoso sa pagpipinta. "Sandali lang, nurse," sagot ni Enzo, hindi inaalis ang tingin sa canvas. Malapit nang matapos. Nang matapos ang session, tinulungan ni Maribel si Enzo na linisin ang mga brush. Habang nagpupunas sila, ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagdikit. Isang munting kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay. Parehong namumula ang pisngi. Nagkatinginan sila at pagkatapos, sabay silang napangiti. Isang ngangiting nahihiya, inosente, at puno ng isang damdaming hindi pa nila pinapangalanan. Ang kilig ay lumutang sa hangin. Lumipas ang mga buwan. Si Maribel ay malapit nang matapos sa kanyang internship. Si Enzo naman ay nakakalakad na gamit ang isang tungkod. Ang kanyang mga kamay ay mas matatag na. Ang kanyang boses ay mas malinaw na. Isang hapon, habang naghahanda si Maribel para umuwi, tinawag siya ni Enzo. "Maribel." "Po?" Lumingon siya. Si Enzo ay nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa papalubog na araw. Seryoso ang kanyang mukha. "Malapit ka nang graduate," sabi niya. "Magiging isang tunay na nurse ka na." "Opo," sagot ni Maribel. May halong tuwa at kaba. "Salamat sa Diyos." Pagkatapos noon, ano na ang plano mo? Natigilan si Maribel. "Hindi ko pa po alam. Siguro, maghahanap po ng trabaho, kahit sa ang ospital na tumanggap." Humarap sa kanya si Enzo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na bago, isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Maribel, sabi niya, ang boses ay seryoso at sinsero. Paano ako magsisimula ulit kung wala ka? Isang taon ang lumipas. Ang Valderrama Medical Center ay may bago ng mukha. Sa lobby, nakasabit ang isang malaking plakeng tanso. Ito ang Maribel Cruz Protocol for Patient Advocacy, isang bagong sistema kung saan ang bawat empleyado, mula sa mga doktor hanggang sa mga janitor, ay hinihikayat na iulat ang anumang napapansin nilang hindi tama nang walang takot sa anumang parusa. Sa loob ng isa sa mga kwarto, isang nurse na may maamong ngiti at mabilis na mga kamay ang nag-aasikaso sa isang matandang pasyente. Siya si Nurse Maribel Cruz. Hindi lang siya basta gumaganap sa kanyang tungkulin. Nakikinig siya. Kinakausap niya ang kanyang mga pasyente. Tinatanong hindi lang ang tungkol sa kanilang sakit, kundi pati na rin sa kanilang mga kwento. Para sa kanya, ang pag-aalaga ay hindi lang tungkol sa gamot, kundi tungkol din sa pag-unawa. Sa isang maliit at eleganteng art gallery sa Makati, maraming tao ang nagkukumpulan. Ang mga ilaw ay nakatutok sa mga painting na nakasabit sa puting pader. Ang event ay tinawag na Bintana, ang unang solo exhibit ng isang baguhang pintor na nagngangalang Enzo Valderrama. Ang lahat ng kikitain sa exhibit ay mapupunta sa Enzo Valderrama Foundation for Patients' Rights. Sa gitna ng gallery, nakatayo si Enzo. Nakakalakad na siya nang walang tulong ng tungkod. Suot niya ay isang simpleng puting polo. Ang mga braso ay may mga mantsapa ng pintura. Ngumingiti siya habang kinakausap ang mga bisita. Isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa isang tabi, tahimik na nakamasid si Don Vicente. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki na walang bahid ng anumang yabang. Hindi siya ang Don ng gabi. Siya ay simpleng ama ng pintor. Ang pinakatampok na obra sa exhibit ay nakasabit sa gitnang pader. Mas malaki ito kaysa sa iba. Ito ay isang portrait. Isang babae na nakasuot ng uniforme ng nurse, nakatingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay dito ng isang ginintuang sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa ilalim ng painting, may isang maliit na pamagat na nakasulat, ang tagapakinig. Nang medyo humupa na ang dami ng tao, lumapit si Maribel kay Enzo. "Congratulations, Enzo," sabi niya. Ang puso ay puno ng tuwa para sa kanya. "Congratulations sa atin," pagtatama ni Enzo. At hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop na, natural at tama. Magkasama silang lumapit sa isang malaking bintana ng gallery. Tanaw nila ang mga ilaw ng syudad sa gabi. "Natatandaan mo ba?" Bulong ni Enzo. "Yung una mong kwento sa akin? Tungkol sa fiesta." Tumango si Maribel. "Oo naman. Minsan, gusto kong makita yon," sabi ni Enzo. "Gusto kong makita ang mga banderitas, maamoy ang barbecue, at marinig ang sintonadong banda. Kasama ka." Hinigpitan ni Maribel ang hawak sa kanyang kamay. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa salamin ng bintana. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang paglalakbay ay mahirap at puno ng sakit. Ngunit sa huli, dinala sila nito sa isang lugar na mas maliwanag pa sa kanilang inaasahan. Ang nakaraan ay isang saradong pinto. Ngunit sa harap nila ay isang bintanang bukas na bukas kung saan pumapasok ang hangin ng bagong simula at tanaw ang isang kinabukasang puno ng pag-asa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na ipinanganak sa katahimikan.